Yung Spurs, ang gulo ng backcourt, di ba? Sabi nila, si Fox pa rin daw ang uumpisa sa starting five kahit na yung rookie na si Harper parang mas mainit na maglaro ngayon lalo nung finals. Ang init ng usapan ngayon, di ba? Yung agawan sa playing time sa pagitan ni De'Aaron Fox at nung rookie na si Dylan Harper. Parang laging may basketball drama kahit off-season, no? Alam mo, kung titingnan mo sa mata ng management, si Fox talaga ang nauuna. Bakit? Unang-una, yung kontrata niya? Grabe yon, parang ang laki ng pressure sa team na paglaruin siya dahil malaki ang investment nila. Isa pa, veteran yan eh. Alam na niya ang ikot ng laro sa NBA. May tiwala pa rin ang coaching staff na kung sakaling makarecover ng tuluyan sa injury, babalik sa dating forma yan. Pero ito namang si Harper, grabe ang laro. Ramdam mo na may Kobe vibe. Nung nag-finals sila, siya halos ang humila kay Wembanyama. Ngayon, naiintindihan naman ni Harper na kailangan muna niyang mag-second unit. Hindi naman siya nagrereklamo, chill lang siya. Kumbaga, nag-aabang lang siya ng pagkakataon. Kahit second unit siya, sigurado namang marami siyang minuto na makukuha. Yung impact niya sa bench, panalo na yon. Ang problema lang talaga, pareho silang downhill na player. Mahilig silang sumugod sa ring. Pag pinagsabay mo sila sa court, medyo nagiging predictable ang opensa kasi di naman sila yung mga deadly na tirador sa labas. Kaya tama lang siguro na pagpalitin sila. Start si Fox para ma-manage ang value niya, tapos si Harper naman, siya ang magsisilbing spark plug pag upo ng mga starter. So sa tingin ko, ganun lang ang rotation nila sa susunod na season. Pero markahan mo, pagdating ng dulo ng season, baka si Harper na ang laging nagtatapos ng laro. Basta ang Spurs, abangan natin kung paano nila pagkakasyahin yung dalawang yan. Sa tingin mo, bossing, base sa obserbasyon mo, mas tatagal ba si Fox sa Spurs o baka i-trade na lang nila para mas mabigyan ng laya si Harper? Lapag mo dyan sa baba. Peace out!